Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Redmi Note 10 Pro. Ang problema nito, yung kanyang LCD blackout dahil siguro sa nabagsak. Makikita rin siya na may crack siya sa gitna na manipis. Ngayon, ang gagawin natin dito, i-change LCD na tayo. Una natin gagawin dito sa back cover niya. Ayan, basag na rin yung back cover niya eh. Kaya halatang nabagsak. Ayan. Napalitan na rin ito ng LCD. Replacement na yung LCD niya. Kaya madali na lang siyang tanggalin. Ayan o. Ingat lang kayo kasi may mga basag na siya eh. Maaaring masugat kayo dun sa mga bubog ng glass. Kasi yung likod nito, yung back glass nito, glass siya eh. Ayan o. Ngayon magtatanggal tayo ng mga tornilyo dito sa may mainboard natin, tsaka dito sa may ayan, sa may charging board natin. Tanggalin muna natin SIM tray kasi iaangat natin yung kanyang side cover. Ayan, panoorin nyo ako para malaman nyo yung mga sinasabi ko mga kabutingting. Ayan o. Ayan. Pinatanggal yung mga tornilyo yan sa gilid na yan, gumamit kayo ng curb para maiangat nyo siya ng maayos. Ayan o. Tapos pwede nyo siyang kukuhin. Yun yung tinatawag na side cover. Ayan. Manipis lang yan, ingat lang kayo. Baka mabali o kaya mawawala yung mga side button. Yung power button, volume button, on off. Ayan. Ayan, ngayon natanggal na natin. Ayan, ito. Battery. Flex, iangat natin yan. Tapos yung hawak ko na yan, ito. Yan yung flex ng ating LCD. Yan, iangat na natin kanina. Ngayon, ikutan nyo ng ganyan ng curve para matanggal yung dikit ng adhesive ng LCD natin. Tapos, para maiangat nyo. Ayan o. Yan. Check lang natin. Ngayon, ito yung bago. Hindi pa natin siya didikitan ha. Ito yung luma. Ite-testing muna natin para kung mayroong problema yung ating LCD, factory defect sabi nila, eh pwede natin siyang ipalit. Yan, i-testing muna natin. Kabit natin yung flex ng LCD. Ingat lang kayo kasi medyo mahirap magkabit niya sa side na yan, hindi katulad dito sa may mainboard. Kailangan mo pa siyang alalayan mabuti. Ayan. Ayan. Medyo ayan, ikabit na natin mabuti. Tapos kabit natin yung kanyang flex sa battery. Ayan. Tapos pag nakikabit na natin yan, i-on natin para makita natin kung goods yung ating ipinalit na LCD. Ayan. Ayan. On natin ngayon. Kanina sa umpisa blackout siya eh. Diba? Ngayon dito, malalaman natin kung okay siya. Ayun o. Lumabas na yung kanyang logo. Hintayin lang natin saglit kung magta-touch naman siya. Pagka may password yung ginagawa nyo, punta kayo sa emergency. Tapos ang gawin nyo, pindutin nyo siya. Kung ano yung number na pipindutin nyo, kailangan yun ang lalabas doon sa screen. Yun yung good na LCD. Yan, habang inaantay natin. Ayun, nag-loading na oh. Saglit lang nating antayin para ma-testing natin. Ayun, ayun, yan yung emergency. Ayan. Ngayon, pagka pinindot nyo, halimbawa yung number 1, kailangan yun yung lalabas. Ayan o, ganyan. Number 1, 2, 3. Kahit hindi sunod-sunod, basta kung ano yung pinipindot nyo, yun ang lalabas doon. Ibig sabihin, good yung ating LCD. Ayan o, kasi may password siya eh. Hindi natin siya mabuksan ng maayos. Kaya
ang gagawin na natin ngayon dyan, ipipix na natin. Yan, tanggalin natin yung flex ulit ng battery saka yung flex ng LCD. At bago natin siya i-fix, idikit, itong gilid na yan, lilinisin natin yan. Dahil may mga naiwang mga dumi dyan may mga adhesive. Para pagka inilapat nating mabuti yung ating bagong LCD, hindi siya nakaambok. Ayan. Kasi yung adhesive niyan pagka natuyo, ayan, habang nililinis yung ganyan, brusin nyo yung gilid pag natapos nyo siyang kutkutin. Tapos ang gagawin nyo, pag nalinis nyo na yan, lalagay nyo na yan ng, ito yung hawak ko na yan, yung adhesive. Yan yung ilalagay natin paikot. Iwasan nyo lang dito sa may gilid, sa gitna na yan, dahil yung speaker cover natin nandyan sa gitna. Kailangan hindi matakpan yan para hindi siya garalgal o mahina yung boses. Ayan, basta lagyan nyo lang yan ng paikot. Ayan, makikita nyo naman kaya para ayan, konti na lang, sa isang side na lang ilalagyan natin. Tapos isusunod natin yung kanyang LCD. Bali lalapat na natin. Ayan, nalagyan na natin lahat. Ngayon ang gagawin natin, ito LCD natin, ilalapat na natin, isuot lang natin sa gilid ulit yung proseso kanina. Tapos unahin yung ikabit yung flex ng ating LCD bago yung battery. Ayan, ganyan. Medyo mahirap lang talaga siyang ikabit Ayan. Tapos ilapat nyo siya. Paglapat na, isunod nyo na yung kanyang battery. Ayan, ihigpit nyo lang mabuti para hindi magkaroon ng problema. Tapos sunod nyo yung kanyang battery flex. Tapos yung side cover, yun na yung ilalagay natin. Ayan. Ito, nasira na rin ito yung kanyang fingerprint sa power button kasi nakalagay yun kaya wala na siya okay lang naman daw sabi ng may-ari. Kaya ang gagawin natin, yan na lang. Ayan. Ayan, tulak nyo. Tapos yung side cover nya, pag nailagay nyo na yung mga tornilyo, ayan, lagyan natin siya ng tape. Kalahating oras patutuyuin natin para pwede nang gamitin. Ayan, pag nataypan ko yan, papakita ko sa inyo mamaya na yung nilagyan natin ng adhesive, tinikitan natin, pinalitan natin LCD, okay na. Ayan, lapat nyo lang siya mabuti. Ayan, ganyan. Naglalagay ng tape, hindi masyadong mahigpit. Ayan, diba? Kahit may tape siya, napipindot na siya. Kaya lang kailangan kalahating oras mo patuyuin hanggang isang oras para lapat na lapat siya. Ayan, hindi makita yung backlight ng ating LCD. Ayan, ganyan lang gagawin nyo. Ayan, volume, check nyo lahat yung camera, mga apps pagka nabuksan nyo na. Ayan, okay. Ayan, tinanong kasi natin doon sa may-ari yung password, kaya ayan, nabuksan na natin. Sabi ko kasi para ma-check natin mabuti, kasi kanina nung unang tinesting natin wala hindi na may password siya. Ayan, okay siya, kaya magagamit na nung may-ari. Yan, salamat sa inyong panonood. Salamat sa aking mga subscriber at sa mga sumusuporta. Ayan, okay na. Ito nyo, okay na, magagamit na nung may-ari. Yan, ayos, yun.